Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Berto. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin noong nagbubuntis yung ate ko na tawagin po nating Lily. Sa panganay nitong anak ng kanyang asawang tawagin naman po nating Kuya Joem. Nangyari po ito noong 2006 dito sa Iloilo. Nasa abroad po ng mga panahong yon si Kuya, kaya minabuti na lamang nila na sa bahay na muna nila kami patirahin. Kasama rin po yung nanay ko at nang may makasama naman itong si ate. Naiwan naman sa bahay namin si tatay at yung dalawa pa naming kapatid. Sa pagdadalang tao ni ate, 2 ulit na rin kaming pinaranasan ng aswang sa kanilang bahay. Una po roon ay noong mga nasa 6 na buwan pa lamang yung kanyang pinagbubuntis. Siya nga po pala, meron pong maliit na aso itong si ate na pinangalanan po niyang Pochi. Dahil mahilig siya sa aso, kaya tiniregalo yun ni Kuya sa kanya. Kahit papano rin ay malaki nga yung naitutulong ni Pochi gayong kahit mahinang ingay lamang ay kaagad po itong tumatahol. Dahil nga kay Pochi, kaya namin nalaman na inaaswang na pala itong ate ko. Mahimbing na kasi yung tulog naming 3 ng gabing yon. Hindi namin inaasahan na sa kahimbingan ng aming pagtulog ay merong kakaiba sa paligid. Una akong nagising noon dahil nalimpungatan nga ako sa walang tigil na pagkahol ni Pochi. May mga pagkakataon kasi na kapag nais niyang lumabas ay tatahol siya ng tatahol. Kaya yun nga yung naisip kong dahilan kung bakit nga ito tumatahol ng mga sandaling yon. Bumangon na lamang ako sa higaan noon at lumabas sa kwarto. Pagkarating ko sa may sala ay nabutan ko itong si Pochi na nakatayo sa may tapat ng pintuan. Tinawag ko naman siya at napalingon din po ito, pero hindi ito lumapit. "Pochi, lalabas ka ba?" Tanong ko pa nga po noon kahit alam ko namang hindi ito sasagot. Tahol pa rin siya ng tahol habang kinakaluskos din yung pintuan. Dahil doon ay nilapitan ko na lamang siya. Napansin ko rin po noon na parang gusto talaga nito na lumabas ng bahay. Kaya walang pagdadalawang isip kong binuksan yung pintuan. Pagkabukas ko ng pinto, mabilis na lumabas si Pochi. Kaya't nagulat nga ako noon. Lagot na naman ako nito kay ate. Mahihirapan na naman akong papasukin to. Sabi ko pa nga po noon at kumuha na lamang ako ng flashlight at sinundan nga si Pochi. Saktong pagkalabas ko sa bahay, narinig ko yung malakas na pag-atungal ng aso. Kinabahan kaagad ako noon dahil parang takot nga ito, base na rin sa atungal nito. Walang ano-ano, nakita ko si Pochi na tumatakbo ng paika-ika mula sa likod ng aming bahay. Dahil doon, patakbo kong sinalubong yung aming aso at kinarga ito. Nang makarga ko na nga po ito, doon ko lang napagtanto na meron itong dugo sa may bandang tiyan. Kinutuban ako ng hindi maganda dahil doon, kaya't mabilis nga kaming pumasok ng bahay. At saktong nasa sala na nga ako noon, ay naroon din si nanay at nakita niya nga ako. Nakarga-karga si Pochi na noon ay duguan na. "Diyos ko, ano bang nangyari sa aso?" Tanong pa nga ni nanay noon. Napailing naman ako bilang tugon dahil hindi ko rin alam kung ano ba talagang nangyari. Tahol lang po siya ng tahol. Parang gustong lumabas kaya't nang magising ako, ay binuksan ko muna yung pinto. Mabilis naman siyang tumakbo palabas at hindi ko na nga nasundan kaagad. Nagulat na lang din ako nang bigla siyang umatungal at paika-ika nang tumatakbo mula sa likod ng bahay. Kwento ko nga po noon kay nanay. Napailing yung nanay ko noon at kaagad na inasikaso si Pochi. Nung tingnan namin yung bandang tiyan nito, nakita namin yung malaking sugat na parang hiniwa ng matulis na bagay. Hinayaan ko lang si nanay noon na sikasuhin si Pochi. Nagpaalam naman akong lalabas noon upang tignan kung ano ba yung posibleng nakita o naging dahilan kung bakit nagkaganon si Pochi. Tumango lang noon si nanay samantalang ako naman ay nagdala ng ilaw at lumabas ng bahay. Nagpunta nga ako agad sa may likod ng bahay at inalawan yung bahagi ron. Napansin ko yung dugo ron. Kaya't susundan ko sana yung mga bakas para tuntunin kung saan babanda na sugatan si Pochi. Pero natigilan ako
Noong may mahagip yung flashlight ko sa hindi kalayuan, muli ko yung inilawan at nanlaki nga yung aking mga mata sa aking nakita. Marahil ay nasilaw yon sa aking ilaw, kaya't mabilis nga itong gumalaw upang magtago sa dilim. Anong nilalang kaya yon? Bakit naman ang itim ng kanyang balat at tila nangingintab? Tanong ko pa sa aking sarili. Susubukan ko pa sanang ilawan yung bahagi kung saan nga ito nagpunta. Pero nakarinig ako ng garalgal na boses noon at mga pagyabag, kaya't kinilabutan na rin ako. Nagsitayuan din noon yung aking mga balahibo, kaya't nagpasya na lamang akong tumakbo na pabalik sa bahay. At pagkapasok ko, tinanong nga ako ni nanay kung ano ba yung nakita ko. May maitim at makintab na nilalang akong nakita. Hindi ko alam kung ano yon, pero kakaiba po yung anyo nito. Tugon ko naman noon kay nanay. Dahil sa narinig ng nanay ko ay napamura ito. Sinabihan niya kung ako na nga yung gumamot kay Pochi dahil lalabas raw siya at haharapin yung nilalang na iyon. Noon din, walang pag-aatubiling sinabi ni nanay sa akin kung ano ba yung nilalang na aking nakita at siya ring naging dahilan kung bakit nga nagkaroon ng sugat si Pochi. Kaya siguro walang tigil yung pagtahol ni Pochi dahil merong aswang sa paligid. Dito lang kayo at lalabas lang ako upang hanapin yung aswang na yon. Sabi pa nga ni nanay noon. Pipigilan ko pa sana ito dahil alam kong delikado lalo at mag-isa lang siya. Pero wala na rin akong nagawa ng nakalabas na nga ito. Tinungo niya rin yung likod ng bahay at makalipas yung ilang sandali, narinig ko siyang sumisigaw roon. Walang ano-ano rin, narinig kong napahiyaw si ate noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero napagpasyahan kong iwan na muna si Pochi at asikasuhin naman si ate. Anong nangyari ate? Bakit ka sumisigaw? Tanong ko pa nga noon sa aking ate. Napansin kong napapahawak siya sa kanyang tiyan habang namimilipit na sa sakit. Nang lapitan ko ito, ay napasigaw ulit siya nang makita yung damit kong merong dugo. Hinubad ko naman agad yon at tinulungan siyang makatayo. Kumalma ka lang ate. Magiging maayos rin yung lahat. Sambit ko pa nga po noon at nasa ganong sitwasyon kami nang makarinig kami ng atungal sa labas ng bahay. Sigaw ng sigaw rin yung nanay ko noon, kaya't natakot na rin ako. Walang ano-ano, may kumalabog sa aming bubungan, pero kaagad ding natahimik. May naulinigan lang din kami na parang lumapag sa lupa at may kung anong mabibilis na mga pagyabag palayo sa bahay. Hinintay naming makapasok yung nanay ko noon. Patakbo namang tumungo yung aking ina sa kwarto ni ate at kinamusta nga kaming magkapatid. Walang hiyang aswang yon. Mabuti na lang at umalis na ito. Sambit pa ni nanay noon. Kahit paano ay naibsa naman yung pangambang nararamdaman ko. Kahit yung ate ko ay bigla na ring nawala yung pananakit ng tiyan, kaya't naging maayos naman yung kanyang pakiramdam. Nasaan si Pochi? Tanong naman po nito at doon ko lang naalala yung asong iniwan ko sa may sala. Binalikan ko nga po ito roon at sa kabutihang palad naman ay okay na rin yung lagay nito. Bumalik nga ako sa kwarto ni ate na karga-karga na nga yung aso. Na noon ay meron na ring benda. Kung babalik pa talaga yon, papatayin ko siya. Wika pa ng nanay ko na ang tinutukoy nito ay yung aswang na nakaalis na nga. Ayon pa kay nanay ay nakita raw niya itong nakatayo sa may tapat ng bintana ni ate, kaya't nilapitan raw niya ito. Hindi marahil inaakala ng aswang na may matulis na kahoy na inilagay roon si nanay, kaya nang akmang tatalon daw siya sa may bubungan ay sumabit daw siya ng bahagya doon at napahiyaw nga siya at nasugatan. Talagang nilagay ni nanay yung matutulis na mga kahoy roon para kung merong aswang ay matusok siya nun. Dahil daw doon ay bahagya pang nataga ni nanay yung paa nito. Akala nga niya ay lalaban pa ito pero nagpasalamat na lang yung nanay ko dahil yung nilalang na nga yung tumakbo mismo. Kinaumagahan po noon, dinala nga namin sa veterinaryo si Pochi at mabuti na lamang at maayos naman yung lagay ng aming aso. Naisip namin noon na marahil ay susubukan sanang biktimahin ng aswang na yon si Pochi, pero hindi nga niya nagawa dahil nakatakbo pa ito. Hinala rin namin na yung mahahaba nitong kuko
ang ginamit niya kaya't nasugatan ng ganon yung aso. Noon ko lang din napagtanto na baka ganoon na lamang yung pagnanais ni Pochi na makalabas ng bahay dahil alam niya na meron talagang kakaiba sa paligid ng gabing yon. Dahil sa nangyaring yon sa amin, nakiusap si kuya na kung maaari ay isama na lamang namin si tatay sa bahay at nang masigurado yung kapakanan ng kanyang mag-ina. Sumang-ayon naman po noon yung tatay ko, kaya 3 na nga kami yung kasama ni ate noon sa kanilang bahay. Ang naiwan na lamang sa aming tirahan noon ay yung 2 naming kapatid, kaya't naisipan kong umuwi na lamang sana noon. Ngunit pinigilan naman ako ni ate dahil wala raw siyang makakatuwang sa pag-aalaga kay Pochi. Wala na akong nagawa pa noon kung hindi yung manatili na lamang din sa kanilang bahay. Lumipas naman yung mga buwan noon, hanggang sa ang ikalawang pagpaparanas ng aswang kay ate ay noong kabuwanan na rin po nito. Mga 2 linggo na lamang bago manganak si ate ay muli na naman po siyang inaswang. Hindi lang namin alam kung parehong aswang lang ba ang nang-aaswang noon kay ate, dahil wala rin kaming nababalita ang may gumagalang aswang. Madaling araw na nga nang maganap yung pang-aaswang kay ate noon. Natutulog na kami noon pero nanatiling gising pa si tatay. Hindi raw alam ng aming ama, pero noong hating gabi pa lang daw ay ramdam na niyang merong kakaiba sa paligid. Inoobserbahan niya kasi si Pochi na parang balisaraw at hindi mapakali. Kaya't kinutuban nga rin ito. Naniniwala yung tatay ko na yung unang makakaramdam ng panganib sa paligid ay yung alaga naming aso. Kaya't minatsyagan nga niya yung aso namin noon. Hindi na nga mapakali noon yung aming ama at ganoon rin si Pochi. Nababalisa raw ito at panay yung mahihinang pagtahol niya habang nakahiga. Parang nagmamatsyag rin daw yung aming aso noon sa paligid. Dahil noong makarinig nga ito ng mahinang ingay mula sa labas, ay parang bigla raw itong natakot. Pero kahit na ganon, tumayo raw ito at naging panay pa rin yung pagtahol. Sa may pintuan, pati na rin sa bintana at pabalik-balik lang daw siya doon. Nung magmadaling araw na nga ay nakumpirma nga ni tatay na meron talagang aswang sa paligid namin. Umalulong na nga ng umalulong noon si Pochi habang nakatingin sa bintana. Kaya't napagpasya na nga ni tatay na kunin yung itak at lumabas na nga ng bahay. Saktong magising rin kami noon dahil sa ingay ni Pochi. Inasikaso ko naman noon yung aso at parang talagang takot ito, habang walang tigil pa rin sa pag-alulong. Nung nasa labas na nga yung tatay ko, noong unay wala naman itong imik. Pero makalipas pa yung ilang minuto at marahil nalibot na nga nito yung buong paligid, doon na nga kami nakarinig ng magkakasunod na pagsigaw nito. Pinuntahan ko naman noon si ate sa kanyang silid. At dala ko na nga rin si Pochi habang yung nanay ko naman ay lumabas rin ng bahay upang tulungan yung tatay ko. Nagdala rin siya ng itak noon pati na rin asin. At lumabas nga ito dahil baka merong nakitang aswang yung aming ama. Bantayan mo ng maigi yung ate mo ah. Lagyan mo rin ng asin yung kanyang bintana at baka naroroon na naman yung aswang na yon. Sambit pa nga ni nanay noon. Sabay abot nito ng asin na kinuha ko naman bago nga ito lumabas ng bahay. Nung nasa kwarto na nga kami ni ate noon, biglang nagising yung ate ko at naglagay na lamang ako noon ng asin sa kanyang bintana at kaagad itong nilapitan. Nakakunot nga yung noon nito at halatang masakit na naman yung kanyang tiyan. Nung tinanong ko ay totoo nga, dahil parang nagiging malikot daw yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Nasa ganong sitwasyon nga kami nang marinig namin yung mga sigawan ng aming mga magulang sa labas ng bahay. Nagkatinginan lang kaming dalawa noon hanggang sa makarinig ulit kami ng malakas na pag-atungal ng aso. Maging si Pochi noon ay umalulong din dahil sa kanyang narinig. Kaya't pinakalma ko naman po ito. Magkakasunod yung pagsigaw ng aming ama noon, habang parang may tinataga ito na hindi ko naman alam kung ano. Papatayin kitang hayop ka. Galit at paulit-ulit na sigaw noon ni tatay. Hindi na namin alam yung mga sumunod na nangyari. Dahil malakas na pagsigaw na lamang yung aming naririnig sa may labas ng bahay. At marahil ay pinagtutulungan nga ng aming mga magulang yung nilalang na yon. Makalipas yung halos 10 minuto, ay pumasok na rin si nanay at tatay sa loob ng bahay. At may bakas ng dugo ang kanilang mga damit. Huwag na kayong mag-alala. At hindi na makakabalik pa yung aswang na yon.
Sambit pa nga ni tatay noon. Hindi ko sila maintindihan pero hindi na lamang kami nagtanong pa. Tiwala naman kami sa aming mga magulang. Lalo na nga nang sabihin ng aming ama na napuruhan daw nila ni nanay yung aswang na yon sa may bandang likuran. Kaya't sigurado raw na matagal pa yon bago gumaling o kaya ikamatay nga niya yon. Tama nga rin si tatay noon sa kanilang sinabi dahil simula nga noon, hindi na rin naulit pa yung pang-aaswang kay ate. Ayon pa kay tatay talagang papatayin daw niya sana yon nung gabi yon mismo. Pero nagawang makatakas ng nilalang. Ang hindi lang namin alam noon ay kung namatay ba ito o hindi. Pero pasalamat na lang din kami at hindi na rin po yun naulit. Dito ko na rin tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat sa inyong lahat.